Matapos ang problema sa Pogo, supply ng tubig naman ang sakit sa ulo ng ilang homeowners sa multinational village sa Parañaque. Ang ilang residente kasi bayad naman sa tubig pero pinutulan pa rin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Nagsagawa ng prayer rally ang mga homeowners ng multinational village sa Parañaque. Dahil daw ito sa pagputol ng pamunuan ng village sa kanilang linya ng tubig. Kung noong nakaraang taon, mga umano'y Chinese nationals na Pogo workers ang problema ng mga taga-multinational village sa Parañaque, ngayon, supply ng tubig ang problema ng mga residente. Napasugod na ang homeowners sa pamunuan ng village dahil nagbabayad naman sila pero pinutol ang supply. But he has also been harassing us, cutting our water supply. Yung iba nagbabayad dito, most of them paid doon kay Mr. Templo Nuevo. But the thing is, pag hindi ka nagbabayad sa kanya, puputulan ka. The homeowner have the right to go in. This is our clubhouse. Wala pa kong karapatan dyan. Lalabas na po kayo dyan. Sa tindi ng problema ng mga residente, inakyat na nila sa korte ang issue. Ang board members daw kasi na nakaupo, di dumaan sa tamang proseso, kabilang ang presidente nito. Ang challenging Mr. Gakutan, ilabas na yan, di ba? Yung ano niya, i-audit niya, i-audit ako. Kung kulang, magbigay sa sarili ng pera, magbibigay ako sarili kong pera. The most that they could do is reconcile nila yung binabayad namin sa Maynila. Pero hindi, wala silang right, putulang kami ng necessities. Di gaya kasi sa typical na residential area kung saan diretso sa water concessionaire ang mga residente, sa multinational village, bulk meter contract ang sistema. Kaya kapag may mga homeowners na palyado sa pagbabayad, asosasyon ang may kapangyarihan na magputol ng linya. Labas sa usapan ang supplier ng tubig. Pero dahil patong-patong na ang problema sa tubig ng village, di raw inaalis ng asosasyon ang posibilidad na baguhin ang kanilang water system. Sa ngayon, kung ano ang sistema na mayroon sila, ayun daw muna ang masusunod. Pwede rin naman daw madaan sa maayos na usapan. Despite their payment, we could not determine whether they are paid or not, and Maynila could determine whether they are paid or not. The village, the clubhouse is open. They could go and they could go in. They could talk to us. They could talk to the board. It is the question of their willingness. Bukod naman sa problema sa patubig, sinisilip din ng asosasyon ang umano'y mga natitirang Chinese Pogo workers sa multinational village, bagay na di pa makumpirma ng asosasyon. Sa ngayon, mayroong 2 linggo ang panig ni Gakutan para tugunan ang laman ng writ of execution. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.